Pinagpalang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert mula sa Sports Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Albert. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa buhay na may misyon. Para po sa una nating katanungan, sa pananaw po ninyo, ano ang mga kadalasang dahilan kung bakit may mga taong namumuhay na parang walang maliwanag na layunin? Alam mo, karamihan sa atin, pinalaki ng mga magulang na wala ring maliwanag na layunin. So pasa-pasa lang yan. Kaya naman, ang Panginoon nilinaw to sa atin. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman pa. At hindi alam ng tao yon na tayo po ay nasa dilim. At kaya naman kung saan-saan lang tayo pumupunta, kung ano lang yung gustuhin natin, yun ang ating ginagawa. Pero ang Diyos meron siyang maliwanag na layunin sa bawat isa sa atin. Kaya kung lalakad tayong pabalik sa Kanya, pamubuhay tayo ayon sa Kanyang pangunguna, yun, makikita natin ano yung layunin niyang itinalaga para sa atin. Kaya yun ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ito, alam niyo na nakakalungkot, kahit may mga tao na akala nila meron silang layunin, kanya lang, yung kanilang pinamumuhay ay hindi layuning ayon sa talagang tinalaga ng Panginoon Diyos para sa kanila. Katama si Pastor Peter, sabi niya, ito ang mas trahedya sa buhay ng tao, ang mamuhay na may maling layunin. Thank you so much, Pastor Bong. Pangalawa po, paano po ninyo ipapaliwanag ang pagkakaiba ng maling layunin at tamang layunin sa buhay, lalo na sa konteksto ng pananampalataya? Ayan. Alam mo, sa tao, isipin niyo to, kung hindi tayo nilikha, wala tayong pag-uusapang layunin kasi parang lahat ay aksidente. At yaman din lamang naniniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos. Meaning, meron siyang dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Meron siyang specific na layunin para sa atin. Kaya, paano natin malalaman kung tama yung layunin o hindi? Hanggat hindi tayo nakakonekta sa Diyos, hindi natin malalaman kung tama yung ating ginagawa o hindi. Kaya kailangan bumalik tayo sa Diyos na siyang naglikha sa atin upang mapaliwanag sa atin kung ano yung layuning itinalaga niya para sa atin. Thank you so much po, Pastor Bong. For our last question, ano ang mga paraang upang matulungan ang isang tao na mahanap ang tamang layunin ng kanyang buhay ayon sa kalooban ng Diyos? Ayan. Katulad na sinabi ko sa kanina, una, kailangan niya makipag-isa sa Diyos. At pag nakipag-isa sa Diyos, doon niya magiging familiar siya sa mga naisin ng Diyos. Malalaman niya mula sa salita ng Diyos. Malalaman niya mula sa mga kapatiran niya sa Panginoon. At doon makikita niya, ito pala yung nais ng Panginoon. Sa Biblia, meron pong mga maliwanag ng sinabi, ito yung layunin. At yung specific, yun na yung sa lakad mo sa Espiritu Santo. For example, isa sa mga layunin ng Diyos ay maging intimate tayo sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, pagka yung pinakabuod ng Kanyang salita ay mamahalin siya ng buong puso, kaluluwa at lakas, at mamahalin ng ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang isa pang mga maliwanag na layunin ng Panginoon, humayo ka at gumawa ka ng mga alagad ko. Di ba? Sila ay bautismohan mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo at ituro mo sa kanilang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos at sasamahan kita hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, yun ay isa sa mga maliwanag na layunin ng Panginoon Diyos kasi inutos niya yun eh. Yun ang tinatawag ng Great Commission. At marami pang iba. Pero sa kasalukuyan, balik ka ulit doon sa pinaka-general principle ng Diyos. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2025 at panahon na muli upang magkaisa sa pananalangin at lalong makilala ang Diyos. This July 16 to 19, magsama-sama po tayo sa CCF Mid-Year Prayer and Fasting at palalimin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos sa pananalangin ayon sa Kanyang mga katangian. Sama-sama po tayong magdasal, mag-fasting ngayong July 16 to 19, 7:30 p.m. Dito po yan sa CCF Center at sa mga satellites na malapit sa inyo. That's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.